Namula si Lizu matapos ang biro ni Su Qing. Agad niyang itinanggi yun at sinabing huwag itong magsalita ng kung ano-ano dahil wala naman siyang ibig sabihin. Habang naglalakad palayo sina Lin Tianhao, Su Qing, at Lizu, may isang aninong tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa isang sulok ng kalye. Hindi nagtagal, sa kabilang bahagi ng daan, naghahanda na ang dalawang tauhan para kumilos. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata habang sinasabi na oras na at kailangan na nilang maghanda. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang pulang marka sa kanilang mga katawan. Kasabay nito ay nagsimulang umikot ang pulang enerhiya sa paligid nila habang inilalabas nila ang kanilang kapangyarihan. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang may dalawang pulang mata na lumitaw mula sa dilim sa kanilang likuran. Nagulat ang dalawa at agad na napalingon. Sa harap nila ay nakatayo si Chen Muyan, malamig ang tingin habang tinatanong kung ano ang ginagawa nila. Nagkatinginan ang dalawang tauhan, halatang nabigla sa biglaang paglitaw ng babae. Sa gulat, agad silang napasigaw kung sino siya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang kalbong tauhan. Sa galit, agad niyang itinaas ang pulang kristal na espada at sumugod kay Chen Muyan, sinasabing hindi mahalaga kung sino siya, ang sinumang humadlang sa kanilang plano ay mamamatay. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang espada, mabilis itong sinalubong ni Chen Muyan. Sa isang iglap, naharang niya ang pag-atake gamit ang isang kamay, dahilan upang mapatigil ang napakalakas na sandata. Nanlaki ang mga mata ng kalbong lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at napasigaw, paano ito nangyari? Dahan-daang ngumiti si Chen Muyan habang lumalabas ang pulang enerhiya sa kanyang katawan. Sa malamig na tinig, tila pabiro niyang tinanong kung nakalimutan ba nitong kumain ngayon. Sa sumunod na sandali, sumugod siya at binasag ang pulang kristal na espada sa isang malakas na suntok. Kumalat sa hangin ang mga piraso ng basag na sandata habang napaatras ang kalbong tauhan. Nataranta ang isa pang lalaki at agad na sumigaw na patayin siya. Sinubukan ng lalaki na gamitin ang kanyang baril laban sa kanya, ngunit sa isang iglap ay sinira ni Chen Muyan ang sandata sa pamamagitan ng pulang enerhiya na bumalat sa kanyang kamay. Gulat na gulat ang lalaki habang nakatingin sa nasirang baril. Nanginginig niyang sinabi na ang sandatang iyon ay pinahusay paggamit ang isang second-class advancement, kaya hindi dapat iyon basta-basta nababasag. Sa isang iglap, sumugod si Chen Muyan habang nagliliyab ang pulang enerhiya sa kanyang katawan. Sa malamig na titig, malinaw ang kanyang sinabi, ang sinumang manggahas na saktan si Lin Tianhao ay kailangang mamatay. Kasabay ng kanyang pag-atake ay ang sigaw ng sakit ng kalaban. Samantala, sa kabilang kalye, patuloy na naglalakad sina Lin Tianhao, Lizu, at Su Qing na tila walang kamalay-malay sa nangyayari sa likuran nila. Biglang napahinto si Lin Tianhao at napalingon. Napansin iyon ni Lizu at agad siyang tinanong kung may problema. Ngunit ngumiti lamang si Lin Tianhao at sinabing wala iyon, marahil ay nagkamali lamang siya ng narinig. Pagkatapos ay nagpatuloy silang tatlo sa paglalakad, unti-unting lumalayo sa lugar. Sa kabilang banda ng eskinita, nakatayo si Chen Muyan habang nakahandusay sa lupa ang dalawang kalaban, naliligo sa sariling dugo. Tahimik siyang tumawa habang pinagmamasdan ng mga ito. Habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang kamay, mahina niyang binulong ang kanyang nais, si Lin Tianhao ay magiging kanya. Samantala, sa ibang lugar, nakaluhod ang dalawang tauhan sa loob ng isang pulang magic circle habang nagmamakaawa sa kanilang kapitan. Pilit nilang ipinaliwanag na may isang napakalakas na babae na nagpoprotekta kay Lin Tianhao at dahil dito ay wala silang nagawa. Ngunit malamig na tinitigan sila ni Merong Yu. Ayon sa kanya, maliban kay Anjing Yao at sa mga walang silbi nitong mga tauhan, wala nang ibang babae na nasa paligid ni Lin Tianhao. Kung nabigo sila sa misyon, nabigo sila. Wala silang karapatang gumawa ng mga dahilan. Habang nakaluhod sa harap ng kanilang kapitan, nanginginig sa takot ang dalawang tauhan. Pilit nilang ipinapaliwanag na totoo ang kanilang sinabi, may isang babaeng gumagamit ng claw gauntlets na biglang lumitaw mula sa mga anino at pinrotektahan si Lin Tianhao. Ayon sa kanila, napakalakas ng babaeng iyon at wala silang nagawa laban sa kanya. Ngunit malamig lamang na itinaas ng kanilang kapitan ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay muling nagliwanag ang pulang simbolo ng kontrata habang sinabi niyang hindi niya kailangan ang kanilang mga paliwanag.
Ayon sa kasunduan, malinaw ang kapalaran ng sinumang mab-aigo sa misyon. Agad na nagmakaawa ang dalawa at humingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa isang iglap, naglabas ng matinding pulang enerhiya ang marka sa kanyang kamay. Tumama ang kapangyarihan sa dalawang tauhan, dahilan upang sumigaw sila sa matinding sakit habang bumalot sa kanila ang mapanirang puwersa. Mula sa gilid ng silid, tahimik na pinanood ni Merong Su at Merong Yu ang nangyayari habang ang pulang enerhiya ay patuloy na lumalakas. Hindi nagtagal, bumagsak sa sahig ang dalawang tauhan, halos wala ng lakas. Napalingon si Merong Yu sa kanyang kapatid at nagtanong kung totoo nga ba ang babaeng binanggit ng mga tauhan. Bahagyang kumunot ang noo ni Merong Su bago dahan daw ang bigkasan ang isang pangalan. Dragon Hunter, Chen Muyan. At nang marinig iyon, agad na nagulat si Merong Yu. Kung siya nga ang babaeng iyon, ibig sabihin ay isa siya sa 21 tagapagtanggol ng Huaxia, isang makapangyarihang mandirigman na kahit ang mga dragon ay kayang pabagsakin. Napangisi si Merong Su habang iniisip ang susunod na hakbang. Ayon sa kanya, tila kumikilos na rin ang Huaxia, ngunit wala itong halaga para sa kanya. Inutusan niyang tipunin ang lahat ng kanilang mga tauhan na nakakalat sa labas ng Golden Sacred Lion Guild dahil magpapatawag siya ng isang pangkalahatang pagpupulong. Kasabay nito, malamig niyang binanggit ang pangalan ni Lin Tianhao. Kahit pa raw si Chen Muyan ang nagpo-protekta rito, hindi pa rin ito kayang talunin siya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagsimula ng magtipon ang grupo ni Lin Tianhao sa harap ng isang malaking gusali. Ipinahayag ng isang babae na malapit nang magbukas ang portal at dapat nang maghanda ang lahat. Napansin ng isa sa kanilang kasama na tila may iniisip si Lin Tianhao kaya tinanong niya kung may problema. Ngunit bago pa man siya makasagot, napansin ni Lin Tianhao ang espada na dala ni Zuo Sheng. Agad niya itong kinilala bilang White Dove Katana, isang mahalagang kayamanan ng Dragon Dojo na bihirang ibigay sa iba. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.